President, CEO, Mr. Jordan Gonzalez! Yun! And thank you. Happy New Year! Palakpakan naman natin si Aldem. Ayan. Ngayon ko lang narinig, Dem, na si JR pala nag-invite sa'yo dati previously. Ayan. So, congratulations. Master Electrician, nagbo-board exam din yan actually. Yung mga Master Electrician na trabaho ng electrical engineer, mag-compute, mag-design, tsaka meron lang silang allowable voltage, tsaka kilowatt na pwede. Pag mataas, hindi na pwede. So, kaya ko lang gusto ikwento kasi, may nagpaplano pagdating sa electricity, ang nakukuryente, Master Electrician. Kaya meron pang isa, may Master Electrician, tapos meron silang electricians tsaka technician. So it's nice to be here with you tonight. Happy New Year! Happy New Year! Happy ba New Year nyo? Yes! Sabihin mo, 2026! 2026! I am ready! I am ready! 2026! 2026! Asin ka! Asin ka! Di pala, wag mo ang kinig. Sa Facebook yan eh. Sabihin mo, 2026! 2026! Sa atin ka! So, palakpakan nyo yung mga sarili nyo, okay? It's nice to conduct this NAO, New Ascenders Orientation, kahit na merong ongoing switch-on sa kabilang office natin, no? Sa JLIM office. And I think may batch mamaya na babalik pa doon, batch by batch ito, kasi hindi naman nagkakasya lahat. And the switch-on strategy is working so well. And alam nyo, sa sobrang effective niya, alam nyo ba, first day, second day pa lang ng January, ang dami nang gumaganda ang cheque nila. Mamaya, pagdating ko, no? Kasi tinatapos natin ang check natin tuwing Monday and Tuesday, kiniklik nyo yan. So pag ganito, Wednesday, pipirma na ako. Mamaya pipirma na ako, sasakit na naman ang kiling-kiling ko sa dami ng mga pinipirmahan natin cheque. Pero kung naaawa kayo sa akin, mag-apply na kayo ng ATM. Parang awa nyo na. So mag-apply kayo, meron lang tayong konting bottleneck kasi ni-report sa akin ng operations, meron ng mahigit 400 na nag-a-apply. Kaya lang out of 400, may 150 lang na nag-proceed. Kasi yung iba, akala nila, pag nag-apply sila, dapat kasi maano nyo ma-receive nyo sa email nyo yung code. Yung code po, nag-expire po yun. Pag hindi nyo kagad na ilagay, mawawala siya. So gagawa ka namin ng video para mas madali yung maintindihan, masundan kung paano po mag-apply. Kasi gusto natin maging seamless na yung magiging encashment nyo pagdating ng panahon. Yung di na kayo pipila dito. Pagka alam nyo Friday, hanap ka na lang ng ATM kung saan ka abutan para withdrawin mo na. Although iba pa rin yung may check kasi bilang entrepreneur networker, marami sa inyo nagdi-display. Marami sa inyo nagpapakuha. Hindi naman mawawala yun, no? Magkakaroon lang kayo ng option, either check payment o kaya ATM payment. So, as I begin, the new year is very important to refresh. Importante na nagre-refresh kayo na nagre-refresh because from refreshing, doon kayo nag-recharge. Alright? Kung may mga nararamdaman kayo along the way, discouragement, disappointment, nanghihina kayo along the way, while you're building your network, normal yon. Alright? Pag i-acknowledge nyo yung feeling na yun, sabi mo, nanghina ako kayo, normal to. Ang hindi normal, yung magbabad ka dyan. Yung maapektuhan ka na. Yung tinatawag nating mag-overthink. Yung, ano ba yung pag-overthink? Isipin mo, may papayin ka na supposedly na bago pa yung isip. From that incident, ano na may imagine mo? Ang hirap. Paano kung yung susunod, ayaw na naman? Paano kung 3 months, ganito na? Tapos, paano kung hanapan ako ng prueba ng mga kaklase ko? Ang layo na ng narating ng imagination ko. Parang ganito, di ba? Merong isang matanda at saka isang stranger, binata, na nag-aabang ng train sa Europa. Tagal ng train. Yung binata, wala kasi siyang makitang relo, nakita niya yung katabi niyang matanda, may relo. Sabi niya, excuse me, sa Tagalog na lang, pwede kong malaman kung anong oras na. Alam mo, sabi ng matanda, tinignan lang siya ganyan.
Tapos hindi na tumingin. Pakay mata yung binata. Inulit niya baka lang, alam mo yun, misinterpret. Excuse me. Pwede pong malaman kung anong oras na. Alam niyo na matanda? Tinago niya pala yung relo niya. Tinignan niya. Tinignan niya masama. Pinabayaan alam ng binata. Tagal ng train, mukhang may delay. Habang naghihintay silang dalawa, may dumating na dalaga, tumabi dun sa matanda. So ito yung binata. Bench kasi, kung alam niyo yung train station, may bench. Ito yung binata, ito yung matanda, may dalaga. Ganda. After a few minutes, tinanong nung babae, yung matanda, excuse me, tatay, pwede pong malaman kung anong oras na. Alam mo, sabi ng matanda, 10:25. Nakita ng lalaki. Kasama na ang ugali ng tandang to. Hindi ako sinagot. Pero yung babae sinagot. Maya-maya, hindi na nakatiis yung lalaki. Sabi niya doon sa lolo, tatay, ba't po ganun? Nung ako nagtatanong, ayaw niyong sumagot. Mantala yung dalaga, sinagot niya. Sabi niya, iyo, hindi mo ako masisi. Bakit nga po? Kasi pag tinanong mo ko kung anong oras, syempre magkakakwentuhan na tayo pag sinagot kita. Saan ka papunta? Saan ako papunta? Malamang, sabi ng binata, malamang magkakwentuhan po talaga tayo. Yun nga ang problema. Malamang sa kwentuhan natin, malaman mo saan ako nakatira at malalaman ko rin kung saan ka nakatira. Sabi ng binata, ano nga ang problema dun? Malamang malaman mo din na meron akong anak ng dalaga. Sabi nung binata, ano ba kung malaman nung may anak akong dalaga? Malamang, dahil alam kong yung anak ko dalaga, wala pang asawa, malamang ligawan mo. Sabi nung binata, ano ako niligawan ko? Yun ang problema eh. Liligawan ko yung anak ko, nirelo wala ako. Ang haba na ng nilakbay ng imagination ng lolo. Nagtatanong lang ng relo eh. Ng oras eh. Gets niyo ako? Yes. Natatawa kayo pero ganyan ka. Pag walang pay-in, ang layo ng isip mo, pauwi na ako sa probinsya ng mama. Pag walang pay-in, tinatanong, ang overthinking mo, mamamatay na akong mahirap. Ano na ang buhay namin? Ang layo mo na. Tignan mo lang yung ngayon. Wala ka lang pay-in. Take it one day at a time. Huwag ka mag-overthink. Ang layo na ng thinking mo eh. Ang layo na lang, naiisip mo na. Hindi ka na magkakotse, palalayasin ka na, aalipustahin ka na, wala na, failure ka na, hindi ka magkakaresulta. Teka! Prospect pa lang tayo. Prospect pa lang tayo na ayaw. Gets nyo ako? Yes. So do not overthink. If you want to become successful in this business, dapat maging leader ka. Yes. Ang leader, kaya niyang i-lead yung emosyon niya. Hindi mo kailangan ng maraming downlines or growth partners to become successful here. The first thing you have to lead is yourself. I-lead mo muna yung emosyon mo. I-lead mo muna yung thinking mo. I-lead mo yung worry mo. Because most often than not, ang nagli-lead sa atin, baliktad. Yung isip natin, yung emosyon natin ang nagli-lead sa atin. Balistad. Dapat tayo po, yung sarili nating thinking, ang nagli-lead sa emosyon at sa sarili natin. Not the other way around. Pag the other way around ang leadership mo, ibig sabihin, yung feelings mo ang nagli-lead sa'yo. Yung mind mo, yung negative, ito ang masakit. The mind plays trick on us. Yung isip natin, dinadaya tayo madalas. Alam niyo ba na ang isip, may sariling isip? Ano ko sasabihin ko sa inyo? Ang isip, may sariling isip. Paano yun, sir? Observe mo mamayang mabuti, Observe mo mamayang mabuti to. Bago ka matulog, o kaya ngayon, isipin mo, i-observe mo. Be the observer. Observe what you are thinking now. Observe what you are thinking now. Sa Tagalog, obserbahan mo kung ano yung iniisip mo. Ino-obserbahan niyo ba? Nararamdaman niyo ba kung anong iniisip niyo ngayon? Nararamdaman niyo ba kung anong pakiramdam niyo ngayon?
Naiisip nyo ba kung ano yung naiisip nyo ngayon? Nakikita nyo siya? Sino yun? Yung isip at may observer. Sino yung nag-o-observe doon sa isip? Kita mo na. Oo nga naman, ganun. Yung isip ko, kaya kong tignan. Kaya kong i-observe yung iniisip ko. Yun yung higher self mo. Yung kayang mag-observe dun sa pag-iisip mo, yun yung higher self mo. Na dapat yung observer na yun ang nag-lead dun sa isip. Ang problema baliktad. Yung isip ang nag-lead dun sa observer. Gets nyo ako? So, in other words, may capacity ka para patakbuhin, baguhin ang buhay mo. Sabi nga ng mga magagaling na psychologists, the greatest discovery of this century is that man has the ability to change their lives by altering the way they think. Sa Tagalog, ang tao, pinakamagandang na-discover ng mga scientists, psychologists, is that ang tao may kakayahan baguhin ang sarili niya basta babaguhin niya lang ang pag-iisip niya. Kahit anong opportunity ang meron po tayo, kahit gaano kaganda ang Cassandra, kung hindi niyo babaguhin ang takbo ng isip niyo, the way you think, your mindset, your patterns, your programming, you will never become successful here. Kahit na anong opportunity ang pasukin mo, pag hindi mo binago yung program mo, sabi mo program. Program. Sabi program tayo eh. Meron na tayong tinatawag na model of the world. May modelo tayo ng mundo base kung paano tayo pinalaki. Gets niyo ako? So we have our own model of the world, and yung model of the world na yun po yung nagiging paniniwala natin, patterns natin, mindset natin, and program natin. So my question to you now, before we even begin our orientation, yung pattern mo, alright, yung program mo, yan, yung mindset mo, yung belief mo, paniniwala, pattern, program, mindset, lahat to, nasa utak to psychology to nasa utak yan Ito, ngayon yung program and mindset mo, ano yung mindset mo, ano yung program mo, belief mo, pattern mo, pagdating saan? Sa pera, sa success, sa relationship, alright? Etc. Sa physical body mo, sa spirituality mo. Because the truth is, ang lalabas po sa mga ito, kung anong level ang magiging kayamanan mo, success mo, gaano ka-healthy ang magiging relationship mo, gaano ka-healthy ang magiging body mo, kung ano man ang magiging relationship mo kay God o kung sino man ang tinuturing mong Diyos, ang magdidictate ng consciousness mo dito, itong pattern, program, mindset, and belief mo. Kaya, nandito tayo, dito pumapasok ang AI, ang Ascendra International. We talk about money here, we talk about success here. So, ang magiging perception mo, paniniwala, program mo, pagdating sa pera, pagdating sa success, is base dito. Kaya bago natin pag-usapan ang Ascendra International being the opportunity to Bago ka maging successful dito, bago natin pag-usapan ng success relationship, basahin mo muna yung mga mali-sell dito. Kasi maraming mali. Maraming wrong program, maraming virus. Kumbaga sa computer ba? Pagka pag-corrupt na masyado yung file, masyado nang corrupt yung virus, ng virus yung program, ano ginagawa? Antivirus. Pag hindi na kaya ng antivirus, anong ginagawa? Nire-reformat. So maraming tao, sasalpak sa networking. Dala nila yung old patterns, old program, old mindset, old belief. Marami ka makikita, nahihirapan maging successful. Meron naman, magiging successful, pero babalik sa dati. Kasi ang nagre-replay sa mind nila, ang nagre-replay sa buhay nila, yung old patterns, program, mindset, and beliefs nila. Kaya may makikita ka, ba't naging successful na wala?
Ba't nagkaroon ng kotse, hinata ng kotse? Nagkaroon ako ng grupo dati, sir. Nauubos. Ang dami kong sign up galing Saudi. Galing Kuwait. Galing sa ganito-ganito. Ba't naubos? You know why? Because bumabalik ka sa old pattern, program, mindset, and belief mo. Ba't ganun, sir? Ba't mahirap? Kasi, magmula nung tayo nabuhay, pinanganak, hanggang 7 years old, hanggang 11 years old, 7 to 11, dito na tayo in-program ng environment natin. Kaya kung ano yung belief level mo ngayon, galing sa pagkabata, galing sa pamilya mo, galing sa mga magulang, galing sa teacher, galing sa pare, galing sa mga napanood mo. Eh nung bata ka, wala ka namang filtering mechanism. Ano yung filtering mechanism? Yung pagka hindi totoo, ayokong paniwalaan yan. Nung bata tayo, pasok lang ng pasok. Bata tayo. Hindi kayang i-filter ng mind mo what is empowering and not. Hindi kayang i-filter ng mind mo which are things that can help you. Pasok lang ng pasok. That's very dangerous kasi fresh yung program ng bata tayo, fresh yung mind, pinrogram tayo ng pinrogram. And that's why, makikita mo, may pattern ka ngayon. May pattern tayo kasi dyan nabuo yung model of the world natin. Ano yung model of the world natin pagdating sa pera? Mahirap kitain ang pera. Na-program tayo ganyan, lalo na pag galing ka sa mahirap na pamilya. Ang pera masama. Masasama ugali ng mga may pera. Tignan mo yung kapitbahay natin, ang sama ng ugali. Sabi ng nanay, bakit mas maugali? Kasi pag sira yung TV, nakikinood ka. Nandun ka sa jealousy, tapos sinasara pa. Wisit yung mga mayayaman na yan. Kung ngayon, bata ka, nung sama ng ugali ng mayayaman. Nagets niyo ako? Yung old patterns and programs natin, ang hirap ng buhay, ang hirap ng buhay, ang hirap ng buhay. Ang sasabihin sa'yo, anak, huwag ka masyadong mag-ambisyon, mahirap lang tayo. So hindi ka naging ambisyoso. Pag ngayon nangangarap ka, parang bawal, parang kalaban ng isip. Tama? Parang kalaban natin ng pagyaman, kalaban ng pera and everything. Ano ba yung mindset? Nung bata tayo, ang pera nasa abroad. Kaya lumalaki ka, mag-abroad ako, mag-abroad. Kaya pag may nire-recruit ka sa networking, negosyo, abroad. Tama ba? Anak, mag-aaral ka mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho. Kaya pag may mindset ka prospect, negosyo, networking, entrepreneurship siya, trabaho. Anong gagawin mo? Gets niyo ako? Yun yung pattern, yun yung belief. Ano pa? Ang gusto natin, karamihang Pilipino, na mindset tayo, ang gusto natin, sigurado. Kaya ang gusto natin, ang hinahanap natin, yung sigurado tuwing 15 at 30. Tama? Siguradong 20,000. Nung nag-networking ako, 20,000, no? Nung nagtatrabaho ako, magkano sweldo? Nung mag-networking ako, sabi ng nanay ko, anak, mas maganda yung sigurado. Huwag ka dyan sa hindi siguradong networking mo. Tama naman yung nanay ko. Sigurado 20,000 tuwing afin sa 30. Sa networking, hindi sigurado eh. Minsan 100,000. Minsan 120,000. Minsan 200,000. Minsan 250. Minsan 300. Minsan kalahating milyon. Minsan half million. Ano gusto mo? Sigurado, di sigurado? Sigurado. Tignan mo na. Masyado tayong mindset sa comfort. Masyado tayong mindset sa happy-go-lucky. Masyado tayong mindset dun sa gratification. Ngayong nahihirapan ka, yung experience mo, hindi naaayon dito sa mga old patterns program mo, akala mo mali na. Akala mo mahirap na. O, tingnan mo, pag nahirapan ng isang tao sa ginagawa niya, mapa-school, mapa-relationship, mapa-gym, everything. Pag nahirapan, ano yung pinakamadaling gawin ng tao? Mag-quit. When people are having the hard time, the easiest way out is to quit. And that's why you will see, ang dami nag-quit sa gym, ang dami nag-quit sa kung saan-saan, ang dami nag-quit sa marriage, ang dami nag-quit sa relationship, ang dami nag-quit sa business. Because the easiest way out, when things get hard, is to quit. Yan yung old pattern mo eh. Program and mindset and belief mo eh. Quit. Pag mahirapan, quit. Hindi mo alam na may matutupad ka lang
Sa mundong to, na pag nagtuloy-tuloy ka, na kahit anong hirap ang pinagdadaan mo, basta magtutuloy-tuloy ka at never quit, sure yan, makukuha at makukuha mo yung mga pangarap mo. Eh pag mahirap ka, pinalaki ka sa mahirap, ang hilig natin sa sign. Tama ba? Sign, ang hilig natin sa sign. Pag ito hindi nag-paying, sign to sign. Pag 5 months na hindi ako kumita, sign to sign. Ganyan kaya nagnegosyo sila Henry C. Ganyan kaya magnegosyo sila Ayala. Nung nagtayo yung mall nila, pag ito, 6 na buwan, walang tao, sign to sign. Gets ako guys? Huwag niyong gaganunin. May kamali tayo ng model of the world. We have a different way of thinking, patterns. That's the reason why you have to change your pattern. Ano yung mga pattern na mali? Ang hali ka ng gumising. Pag nahirapan, mag-cope. Ano yung mga pattern? Madrama ka, emotional ka. Sabi nga nila, matagal ng kasabihan sa networking, walang walang komisyon sa emosyon. When things are hard, move. Pag nahirapan ka, sige pa rin. Pag nag-away kayo mag-shoota, sige pa rin. Network pa rin, hindi yung dati nagkaroon ako ng grupo. Isang linggo hindi ko makita sa opisina, puro mga bata kasi naging grupo ko nung araw. Ba, isang linggo na hindi ko nakikita. Nung nakita ko na sa office, ba't isang linggo wala kayo? LQ kami up eh, LQ. Isip, LQ lang, hindi na nag-network. Gets ako? Babasagin niyo yung pattern niyo yan. Babasagin mo yung pattern mo na kahit tinatamad ka, gagawin mo. Kahit di ka na naniniwala, tumutuloy ka pa rin. Babasagin mo yun. Babasagin mo yung mindset mo, yung program mong mali. Yung mindset mo, yung program mong mali na, hindi ka marunong, hindi mo naiintindihan yung tinatawag na delayed gratification, i-delay mo muna yung gratification. Alam mo dapat yung biblical principle na what you sow is what you reap. Sowing and reaping. May panahon na nagtatanim, may panahon na aani. Pag ikaw nagtatanim, huwag ka mag-expect na umaani ka. Wala ka makikitang ganun. Magsasaka nagtatanim, umaani at the same time. Ano yun? Magic yung tinanim. Wala akong ganun eh. Dapat alam niyo yun. You have to know your seasons in life. Nandun ka sa sowing, nandun ka sa planting season. And pag nasa planting season ka, yan ang pinakamahirap na stage. Nasa kanta pa nga yan eh. Magtanim ay di biro, maghapong na kayo. Kinakanta natin nung bata, pero hindi natin isinasabuhay. Nasa planting stage kayo. And it's okay. Okay lang ba magtanim? Yes! Okay lang ba mahirapan? Yes! Yes kayo lang yes, pero pag nahirapan ka, ayaw mo na. Ang galing natin sa training eh. Yes, tama lang mahirapan. Tama lang. Pag nahirapan, pag hindi na nakita, papalot niya apply. Ano nangyari sa'yo? Ang hirap up eh. Akala mo ba okay lang? Yun lang eh, pag nandun ka na, pag pinagdadaanan mo na, ikaw na yung kalaban mo. Ang daling sabihin, pero pag pinagdadaanan mo, hindi gusto mo na mag-quit. Pero alam mo, ang totoo niyan, pag ikaw naniniwala ka sa mga universal principles, naniniwala ka sa mga prinsipyo sa Biblia, naniniwala ka na pag ikaw, as long as tama yung ginagawa mo, basta ikaw nagtatanim ka, aani at aani ka. Hindi pwedeng hindi. Change your belief. Kasi ang tunay na boss sa mundo, ang tunay na boss mo, ang tunay na sinusunod mo, hindi yung asawa mo, hindi yung boss mo, hindi yung apply mo. Ang tunay na boss mo, alam ko sino? Yung belief mo. Yan ang tunay na boss. Yan ang nasusunod. Kaya pag sinabi mo hindi mo kaya, tama ka, hindi mo kaya. Pag sinabi mo ang hirap, walang makapayin, ang mahal ng executive, tama ka. Kasi kung ano yung belief mo, tama po yun para sa'yo. Kaya kahit hindi mahirap, pag pinaniwalaan, sino nga boss ulit? Sino boss? Belief. Ito boss. Kaya kahit ikaw apply, motivate ka ng motivate. Kaya sa plan, tira ka ng tira. Basta tuloy tayo ha.
Magkukit. Yes, ang kaya. Pero pag-uwi nun, tumitira na, nagtineport na, nasa harap ng prospect, nag-online na, na-attrition na, walang pay-in, ang bagal, hindi na productive. Hindi na yung sinabi mo sa kanya ang nasusunod. Ang nasusunod na yung internal belief nila. Mas maganda pang bumalik sa master electrician. Parang mas maganda mag-real estate. Parang mas magandang bumalik sa old company. Mas masarap sa multiple account. Hindi na. Guess niyo ako? Yes. When things are not doing well, ang bumabalik sa'yo, yung old pattern, old belief, old program. Gets niyo ako? Bumabalik ka doon, hindi pwedeng hindi bumabalik ka sa old patterns na yun. Bumabalik ka sa old belief na yun. Bumabalik ka. Kaya ang pinakalaban mo dito sa'yo, Sir, ang hirap naman pala. Bakit ganun? Kasi, na-program ka, yung patterns mo, ganito yung mga pattern. Dati may pattern ako eh. Ganito yan. Ewan ko ano yung pattern ng iba. Pero ako may certain pattern ako. Pag ako nakasuot ng white, at kumain ako ng masos, spaghetti, walang palya yun. Matutuluan ako. walang palya. Pag kumain ako, puk! Basta umuwi lagi ako may sauce dito, spaghetti man yan, gravy man yan. For some reason, hindi ko alam bakit. Yun pala, nakaprogram ako na every time nakakain ako, matuluan ako. Hindi ko alam na nakaprogram akong gano'n, matuluan ako. Hindi ko na naiisip, pero dati na ako na-program na matuluan. Nasa subconscious ko na kahit hindi ko isipin, kahit hindi ko sadyain, lagi ako nandun. Ang tawag doon yung natutulan na ganong pattern. Meron naman may mga pattern, accident-prone pattern. Kahit saan siya magpunta, lagi siya na-aksidente. Kasi nakaprogram siya, aksidente ako, baka ma-aksidente ako, baka ma-aksidente. Yun, na-aksidente na. O ito, madalas sa networker to. I am always late pattern. Naka-program ka na. For some reason, dito ka magugulat. Inagahan mo na para hindi ka mali. May tabangga pa sa harap mo. The universe is conspiring para maging matotoo yung program mo na malilate ka. Patterns yun eh. Ano pa? Yung pattern na pag umaabot ang 2 years ang relationship niya, nagbe-break sila. Kasi nakaprogram, sa lahat ng relationship, pag nakaprogram, pag 2 years mag-break eh, pag 2 years mag-break, pag 2 years, yun tuloy. Bago mag-2 taon, yung partner niya nag-cheat, break! Nag-guess niyo ako? I am always broke pattern. Laging walang kikita ng malaki sa business. Kikita ng malaki sa networking. For some reason, ubos! Kasi nakaprogram, I am always broke. Lagi akong walang pera. Kaya pag nagkapera, unconsciously, gastos dito, gastos dyan, may hihingi, masisiraan ng cellphone. Wala talagang may ipon. Gumagawa yung universe ng paraan para masahid ka. Kasi yun ang program mo. I am always broke. Pattern. Ang dami niyan, kaya basahin niyo yung pattern niyo. Yung anything na paulit-ulit dumadaan sa buhay niyo, subconscious na po yan. Subconscious na. Yung mindset mo, kailangan baguhin. Yung program, kailangan baguhin. Ngayon, ang sasabihin sa akin, Sir, ang hirap naman pala. Pattern, program, mindset, belief. Paano binabago yan? Alam niyo kung paano binabago yan? Repetition. Repetition. Attend ka ng attend ng training. Attend ka ng attend ng training. Paulit-ulit. Kasi nire-reprogram ka eh. Yung pattern, paano mo babaguhin? Affirmation.
Kung ang subconscious mo, lagi mo sasabihin, iba yung always late, sasabihin mo, ang nakalagay sa subconscious mo, always late pattern, always late pattern. Huwag mong sasabihin ito, di na ako mali, di na ako mali, di na ako mali. Malilate ka pa rin. Kasi ang mind, hindi nakaka-negate. Ibig sabihin, hindi niya naaalis. Gets niyo ako? Di ako mali. Pustahan, di ako mali. Pustahan na. Sabihin mo sa sarili mo, di ako mali, di ako mali. Malilate ka pa rin. Anong sasabihin mo dapat? On time ako. 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 Huwag mo sasabihin na, hindi ako maaksidente. Hindi ako maaksidente. Maaksidente ka talaga. Ano sasabihin mo? I'm always safe. 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 Kaya nga, di ba? Ewan ko, sabi ng mga Katoliko, meron kaming repetition pag nagdadasal eh. Paulit-ulit eh. Kasi affirmation pag paulit-ulit, paulit-ulit. That's not bad. Inuulit lang namin because that's repetition is the mother of all learning. Gets niyo ako? Yes. O huwag mo sasabihin na wala akong pera, wala akong pera, wala akong pera, wala akong pera. Ano sasabihin mo? Ha? Savings ako, may savings ako, may savings ako, mayaman ako, mayaman ako, mayaman ako, mayaman ako, mayaman ako, may pera ako, may pera ako, may pera ako. Affirmation. Lagi. Pag yung belief mo, bumababa na, nangihina ka na, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Binabasag mo yung pattern. Binabasag mo yung pattern. Pag lagi mong ginagawa yan, guess what? Marire-program mo, mawawala na yung old patterns mo, yung subconscious mo. Kasi yung subconscious mind natin ang pinapalitan ko sa inyo. Kahit na lagi kang attend ng attend, kahit na ang sipag-sipag mo, pero yung subconscious mo, yun ang yun pa rin. Madrama pa rin, nasa victim mode ka pa rin. Get out! Imbes sasabihin mo, hindi ako biktima, huwag mo sasabihin, hindi ako biktima, hindi ako biktima. I am a victor. I am a victor. I am a victor. I am a victor. Ang kabaligtaran ng victim, victor. Hindi yung dapay mo si Victor, pangalan niya yun. I am a victor. Yung affirmation na ganyan, napaka-powerful niya. Alam mo kung bakit? Binabasag natin yung old program and old pattern mo. Kaya huwag mo kaya underestimate. When you say affirm, huwag mo lang sasabihin na huwag kang bubulong-bulong dyan. At marinig yung tenga mo. Dapat maramdaman mo. Para yung subconscious mo, because the truth is, ang nagpapatakbo ng buhay natin, hindi yung conscious mind, yung subconscious. Kaya kahit bakbak ka ng bakbak dito sa conscious mind, pero yung subconscious mo, old patterns. Mahirap lang kami, pinanganak ako mahirap, malas ako. Bakit ka malas? Yung palad ko, letter M, malas. Ang hirap ng buhay, ang pattern mo, ang hirap makarecruit, etc. Ang hirap magpapiin, walang pera mga tao. Guys, change your mindset, change your program, change your subconscious. Mababago nyo lang yung subconscious nyo, hindi lang sa kakabasa. Affirm! Repetition, i-affirm nyo. Paulit-ulit. Pag matutulog ka nakapikit, magaling ako, kaya ko to, magiging successful ako. Marami akong pera, magaling ako. I'm a victor. I believe in myself. Paulit-ulit. Ngayon ganito, mas maganda to. Pagkatapos nyong ma-affirm yung mga sinasabi nyo, lahat positive lang. Mga tipong, I prefer progress than perfection. Ganyan nyo. Ganyan nyo. Sabihin nyo. Habang sinasabi nyo, meron akong isasuggest. I-record mo. I-record mo yung sarili mo. Kasi pag na-record mo na paulit-ulit na, lagay nyo na sa earphones. Pag bumabiyahe kayo, lagi nyong pakikinggan. Bago kayo matulog, lagi mong pakikinggan. Pag gising mo, lagi mong pakikinggan.
After 1 month, kahit hindi namin kayo turuan, kahit hindi namin kayo turuan mag-network, sasabog at sasabog at sasabog. Kasi, tinuro na namin lahat, binigyan na namin lahat, switch on pa kami. Alam mo, kalaban na marami distributor, subconscious na. So today, tonight, New Year ngayon, you owe it to yourself. Record mo yung sarili. Kahit Tagalog, kaya ko to. I am a victor. Magaling ako. Mayaman ako. Healthy ako. Mabuting tao ako. May savings ako. Malaki grupo ko. Leader ako. May confidence ako. May good learning attitude ako. Lahat ng positive, i-record mo kahit 2 minutes lang. Please, record mo. Tapos lagi mong pakikinggan. 2, bago matulog at pagising na pagising mo, araw-araw. Gawin mo lang ito. 21 days lang. Araw-araw. 21 days lang. Ganyan mag-form, ganyan mag-program ng subconscious. Ganyan, i-erase ng exercise na to yung natutunan nyo for the last 30 years, 40 years, lalo na nung bata kayo. Pwede nyo bang gawin yun? Yes! Pwede nyo bang gawin yun? Yes! Sa mga makakagawa nun, alright, sa makakagawa nun namin gabi, o sa mga susunod na araw, pag na-record mo na, voice mo na, and everything, at pinakikinggan mo na, i-PM mo ako. I-PM mo ako. Sir George, CEO, na-record ko na po at ginagawa. May isasagot ako sa iyo, hindi ko sasabihin ngayon, para lalong maging mas effective yung ginagawa. May magic akong sasabihin sa iyo. May magic akong sasabihin sa iyo. Kasi even me, okay? I pay monthly subscription. Ito, meron ako ganyan. Yung inner tune. Okay? I subscribe monthly. Meron 21 days yan na paulit-ulit kong pinakikinggan about health, about life, about success, about relationship. Paulit-ulit. Ito, binabayaran ko pa monthly. Pampabago. Pampalinis ng subconscious. So you do it. Hindi nyo kailangan magbayad. I-record mo lang yung sarili mo. Lahat ng bagay na magaganda. Magaling ako, mayaman ako, healthy ako, power ako, turbo ako. Malaki yung grupo ko. Successful ako. I am a leader. I will believe, not doubt. I will build and create. I am a force for good. Mabuti ako. I attract best things in my life. Meron akong mga leader, may agila ako sa grupo ko. Paulit-ulit. 2 minutes lang. Tapos pakinggan mo bago ka matulog at saka pagising. Mag-iiban ko ng network nyo. 21 days na. Magic na. Magic na. Magugulat ka lang. Bigla mong ibinudugtong sa'yo ng universe. Bigla na mapapakausap mo, bigla makakausap mo sa switchboard, mag-executive. Yes! Bigla na. Yung dati mong prospect, 2 to 3 months ago, bigla tatawag sa'yo. Sir, ma'am, ready na po ako. Tagal-tagal mo naman hindi pina-follow, pero siya bigla nag-follow sa'yo. Bigla ka pupunta sa mall, may makikita kang kaibigan, na ang tagal-tagal mo nang hindi nakikita, bigla kayo magkikita doon, kinausap mo, pinaliwanag mo yung Ascendra, bigla mag-join sa'yo. Ang easy na bigla. Ang dali na. Kasi yung energy mo, positive na. Yung mind mo, positive na. Yung conscious mind mo, yung subconscious mind mo, positive na. Magugulat ka na lang. Bigla na lang yung direct downline mo, bigla na lang mag-upgrade. Bigla na lang may mako-close na isang account na bibili ng insurance na 1,000 empleyado, bibili ng basic AI. Alam mo, maniwala kayo sa akin, maraming darating sa buhay nyo pag ginawa nyo yan na hindi nyo ma-explain. Pero may explanation. Ano yung explanation? Kasi
Tanggal na yung toxins, mga negative sa katawan mo. Meron kasi tinatawag sa law of the universe na law of the least effort. Napaka-least ng effort mo, pero high ang return. Meron naman, todo effort. Mapuputol na liitin dito. Sa kapaliwanag, sa kakaswityon, bro! Nakikil, ma'am! Ako, ma'am! Auntie, grabe dito! Binudol ng lahat. Binili isang barley. Pero meron naman, konting usap lang. Grabe dito, ang ganda, etc. Hindi ka ba nagsasalit? Sige, sige boy. Sama ako sa'yo, boy. Bili ako executive, boy. Kasi may kasama ako dito sa trabaho, sa company ko dito sa Saudi o dito sa Alaska. Meron na akong level right na gusto rin mag-join kagad. Kaya bibili na ako. Ulat ka. Kakagulat. Hindi mo malaman. Saan nagagalit yung mga to? Ang tawag dito, blessing. Ang tawag dito, grasya. Pero hindi lalapag ang grasya sa'yo kung toxic ang energy mo. Madrama ka. Makomplain ka. Lagi niyang tingin mo sa upline mo. Oo, upline. Alam mo, pag mabigat kang dalhin, pag ang dami mong baggage, sulit ko, patawarin niyo na yung mga nagkasala sa inyo. Yung iniwan kayo, hayaan nyo na yan. Iniwan kayo sa network, hindi iniwan sa buhay. Alam mo, pinaka nagdi-delay ng manifestation ng goals nyo, yung worry nyo. Nag-overthink kayo. Alala niyo yung kwento ko na matanda? Tandaan nyo lagi na. Ang layo na ng imagination nyo eh. Yung pinata, nagtanong lang ng anong oras. Ang iniisip na nung matanda, liligawan yung anak, eh wala nga siyang relo. Parang, ayaw kitang maging manugang. Relo nga wala ka eh. Ang layo na ng iniisip, nagtatanong lang ng oras. Gets nyo ako? Live your day, live your life, one day at a time. Ngayong araw na ito, survive mo lang ito. Mag-closing ka lang yan. Bukas ulit. Huwag kayo mag-overthink. Don't worry. Nilagay ka dito sa Ascendra kasi may kalalagyan ka talaga. Leader na yun. Tatrabahuin mo na lang. Hinahasa ka lang ng panahon para pag binigay sa iyo yung leader, kaya mong hawakan, kaya mong alagaan, kaya mong i-lead. Kasi pamaya niyan sa level ng knowledge and skills mo. For example, sa age mo ngayon dito sa Ascendra, bigyan kita ng 1,000 tao. Kaya mong i-train? See? Kaya mong i-motivate? Bigyan kita ng 100 puro professional. Engineer, accountant, doktor, kaya mong hawakan. Baka pagpadating mo sa stage, mapunta yung ano mo dito. Nag-guess nyo ako? Baka pag hinarap kita sa mga tunay na leader na dahil hindi ka sanay, mabilaukan ka. Sometimes gusto lang natin ng resulta, pero hindi tayo ready sa resulta ang gusto natin. So may panahon, may experience na hulma sa'yo para gumaling ka. Sabi sa akin ng mga, nag-talk ako nung nakaraan sa Bicol. Okay, nag-talk ako sa Bicol. Pagkatapos ko mag-talk sa Bicol, kasi nasa Tecno Hub residences kami, may mga first time. May mga mata ng iba-ibang motivational talk siguro. Lumapit sa akin, sir, ang galing-galing mo mag-talk. Sabi ko kasi 30 years na ako. Isipin mo kung 30 years na ako, hindi pa ako ganun kagaling. Tapos sabi niya, alam mo sir, pag pinakikinggan kita para kang si Zig Ziglar. Sabi ko, I follow Zig Ziglar. Pinakikinggan ko yung mga yan. So ibig sabihin, experience molded me. Bakit ako ganito?
ang bad experience ang pinaka-good teacher sa lahat. Kasi pag good experience, wala kang matutunan sa good experience. Mas matututo ka pag may bad experience ka, pag may nasaktan ka, nawalan ka ng leader, naiinip ka. Diba yung grupo mo left and right, hindi pa humahaba. You know, if your goals are not yet being realized, pag hindi pa nagkakatuto yung goal nyo, the universe or God is teaching you to be patient. Tinuturuan ka maging pasensyoso. Pinahaba ang PC mo. So huwag ka mainip. Ang daming tao naiinip kasi kalaba mong inipin. Gusto mo resulta agad. Paano yung pag nagka-resulta ka pero ang leadership mo hilaw naman? Paano naman yun? Di mawawala din yung tao. Pag nagka-pera ka hindi ka handa, mawawala din yung pera mo. Yan yung dahilan kung bakit maraming tumatama sa loto na after 2 years, mahirap ulit. Kasi kumita lang, dumating lang yung pera pero hindi na-develop yung character, hindi na-develop yung skills, hindi na-develop yung leadership. Kaya nung dumating yung 20 million, 100 million na loto, wala, ubos. O, ganun din dito eh. Paano pag dumating yung network kasi natsambahan mo? Mas kumita ka ng 100,000 buwan-buwan. Mawala din yung pag di ka ready. So, pinakamagandang mangyari, i-ready ka muna. I-ready ka muna. Paiinipin ka, tatanggalan ka ng tao, pay-in na, magiging bato pa, lilipat sa ibang kumpanya, mag-depress ka, daanan mo lahat. Kasi sa totoong buhay, mas matututo ka sa mahirap na experience kaysa sa madaling experience. Wala kang matutunan sa madali. Huwag kayong nahanap ng madaling trabaho. Madaling gawain? Wala kang matutunan dyan. Paano ka gagaling? Pag nahirapan ka, pag sumakit na ilalamunan mo sa kakasalita, doon ka gagaling. Saan ka gagaling? Sa kaka-build? Sa kakakuha? Sir, yung nakuha ko hindi nag-bailing lang eh. Hindi maghanap ka pa. Huwag kang maghintay. Doon ka gagaling. Sa hirap ka gagaling. Kaya pag nahirapan ka, okay to. Tinuturuan ako ni teacher. Pag nahirapan ka, nagtuturo sa'yo si God. Tinuturuan ka. Ang mali ng maraming magulang yan, parang pagkakamali ko. Kasi ako, nakikihirap ako eh. Lagi yung motivation ko, galingan ko sa lahat ng pinapasok ko. Ginalingan ko sa pag-aaral, ginalingan ko sa pagtatrabaho, ginalingan ko sa pag-network. Kasi hindi maganda naranasan ko eh. Ang mali sa isip, ano ang ginawa ko? Pag nagkapag-family ako, pag nagkaanak ako, hindi ko ipaparanas sa mga anak ko yung naranasan ko. Ang mali doon, hindi natin na-realize, kaya natin naabot yung ganitong estado dahil sa mga pinaghirapan natin. Kaya ano yung mga generation ngayon? Anong tawag sa generation ngayon? It's a weak generation. Nagets niyo ako? Kasi, hard times, yung mahirap na panahon, hard times build tough people. Tough people, itong mali ng mga tough people, create good times. Good times create weak generation. Kaya tingnan mo yung mga bata, mawalan lang ng internet, wala nang buhay. Mami! Mantalan tayo dati kumakain ng puti. Alala niyo yun? Saan tayo naglalaro? Sa kanan. May mga kapitbahay natin, di bimpo, di ba polvo dito, may bimpo pa dito. Konting sipon eh. Tayong mga lumaki sa kanan, ang dudumi ng buko. Tapos yung sipon, matanggal. Ibay ng resistensya. Tama ba? O, pag nadama, itigilin mo yung iyak mo. Tama ba? Mga anak mo yan, mapagkat pa. Mga magulang dali natin sa ospital.
tayo nadapa. Tayo nun, pag nadapa, dumugo, etc. Ano sasabihin? Malayo sa pintura yan. Naalala niyo yun? See? Saan ka naging tough? Hard times. Nung pinapatukan ka. Tama ba? Nung ang layo na nilalakad mo, papuntang eskwelahan, pagod ka na. Doon ka tumibay. Yung tsinelas, pumuntas na yung dulo. Ang sakit, may bato na. O, naranasan niyo yun? Yung aalis ka ng bahay, ang dami mo nakakainin kasi ang susunod na kain mo, yung pag-uwi mo na ulit. Dahil wala kang baon. Sino nagpatapang sa'yo? Sino nagturo sa'yo? Sino nagpatibay sa'yo? Yung hirap. Ngayon nahirapan ka dito, ayaw mo. Kaya tatandamin mo yun. Sasabihin mo sa sarili mo, tested ko na to. Boy. Hindi mo na ako madadaya, universe. Tested ko na to. Alam ko, kaya mo ako pinahihirapan kasi payayamanin mo ako. Nangyari na yan dati sa school, etc. Binuli ako, etc. Pinagdaanan namin hirap, kaya ginaling ako sa school. Pinahirapan mo ako dati nung bata ako para magsumikap ako. Alam ko na ikaw, universe, kabisado na kita. Kaya mo ako pinahihirapan dito sa sentra. Payayamanin mo ako. Hindi mo na ako matadaya, boy. Gets niyo ako? Yes. Hindi yung dadrama-drama ka pag nahirapan. Talagasan ka lang, ayaw mo na. Hindi ganun to. Hindi sinabi sa ni universe, nalagasan lang, ayaw na. Hindi mo deserve ang 1,000 people. Kalahating tao pa lang nawala sa'yo, ayaw mo na. Ano yung kalahating tao? Hindi po. Gets mo ako? Kung yung emosyon ng 5 tao na nawala sa'yo, hindi mo kayang panghawakan, hindi ka bibigyan ng 1,000 tao. Pakita mo na okay lang to. Nawala? Okay lang. Build ulit ako, kaya ko to. O di nakikita kayo ni universe, aba, tapang itong bata ko ha. Isang test pa nga ulit, isang test pa. Gets niyo ako? Hindi ka mapopromote sa ibang level ng buhay mo kung hindi mo ipapasa yung mga test mo. Hindi magiging master electrician yan sa LDEP kung hindi pumasa sa board exam. Hindi ka pa. Yung leveling up, sabihin ng iba sa inyo, level up ako this year. Ha? Iibay. Bago ka mag-level up, ite-test ka muna. Kailangan ipasa mo yung exam na yun. Kaya kung may ipopost ka, hindi level up this year. Hindi. Ang ilalagay mo sa post mo, papasa ako this year. Papasa ka saan? Pag tinanong, ano saan ka papasa? Mag-exam ka na ba? Sabihin mo sa kanya, join ka muna para malaman mo. Kahit yan, ilalagay mo, this year, 2026, papasa na ako. I will pass. Yung iba, ano sasabihin? Yung iba, this year, leveling up. This year, I will rise up. Taon ko to. This is my year, etc. Tayo iba, ilalagay mo to, 2026. Papasa ako. Madami may intriga, mga friends ko na hindi taga-sa'yo. Bro, saan ka pupunta mo? Kapag pinapawag siya. Hindi nalala mo. Papasa ko lahat ng challenges this year para makuha ko lahat ng goals ko. Let's go. So, ganun siya. Maraming tests dadating sa inyo. Hindi para pag-quitting ka. Para i-test ka kung gaano ka katibay. I-test ang leadership mo. I-test ang commitment mo. I-test ang resolve mo. I-test ang resiliency mo. Kasi, guess what? Bibigyan ka ng mga tao. Nahahawakan mo buhay. Mga ngarap. Magre-resign. Mangungutang ng 200,000. Isasala ang tricycle. Uuwi galing OFW. Hahawakan mo buhay. Tas ikaw, hindi ka tough, hindi ka magaling, hindi ka ready. Kawawa naman yung ibibigay sa'yo. Pero para maging ready ka, itetest ka, aasahin ka mag-isa, ingungud-ngud ka ni universe. Darating pa sa panahon, almost ayaw mo na. Almost magkukwit ka na. Pero dun na malapit ang resulta mo sa malapit na malapit ka ng buhay. Dati kong downline sa unang company ko,
nag-flyers kami ng mga downlines ko sa Malolos, Bulacan. Flyers. Yung isang downline ko, grupo ni Neri, may na-flyers, estudyante. Umaten yung estudyante. Pagdating ng estudyante sa Bulacan University, umaten. Pagdating, nabaliw, nakat niya yung vision. Kinuwento sa nanay at tatay. Yung nanay, Tita Uling, factory worker. Yung tatay, jeepney driver, si Tito Hindi. O hindi mga mababait na family, ang unang-unang nirecruit ng bata, alam mo ang pangalan nung estudyante na flyer, ang una niyang recruit, Tita Uling at saka si Tito Rudy. Umatay. Pagkatay ni Tito Rudy, Tita Uling, nabaliw, nagustuhan, nakatch yung vision. Ang problema, wala na silang pera. Walang mautangan. Bakit? Lahat may utang na sila. Alam niyo yung ikaw, pagka, di ba, kahit let's say, gusto mo mag-come up with a business, pero ang background mo, ang dami mo ng nautangan na hindi ka pa nakakabayad, wala kang mautangan. Nangungutang sa akin, sa'yo, utang. Hindi po ganito dito. Apply niyo po ako, hindi po ako panawan po siya. Kanya-kanya mo gawa ng paraan. In other words, ang pinagdiskitahan, alam mo kung ano? Yung jeep. Binenta yung jeep. Yung sobra, pinambayad sa mga nautangan, tapos bumili ng tinatawag naming combo pa. Nag-full time sa business. Sinanla yung jeep. Nilagay sa mga palad ko, buhay nila. Alam niyo ba yung responsibility na yun? Na ito, binaliw-baliw mo, sinanla yung jeep, tapos sasabihin sa'yo, full time po kami, ito lang asahan namin. Napalunok ako ng remo. Flyer. Gusto ko yung mama, ayoko ng responsibilidad. Ilang taon lang ako, 23. Natahuli, nakaka-recruit naman. Nakakadala. Eto na. 3 months na, hindi pa ako nakikita. Tapos lalapitan ko, yung anak ko nagre-reklamo na yung bunso. Lagi na lang daw lugaw. Pagkain namin sa bahay. Laging gano'n. Kikita kami sa Bulacan, mapaparapin na po ako. Kasi yung mga nautangan ko. Ang bigat. Siyempre, alam ka naman ikaw, apply ka, sponsor ka doon sa sabihin mo. Alam mo sabihin mo, kasi Leo eh. Ang sinabi sa akin, kung may po problemahan. Ikaw na mga bomba ka, di ba? Hindi naman talaga, tita. Siya ka na tita mo din. Ito po ba talaga? Tita, huwag ka lang pipitiw. Lumalaki naman grupo nyo eh. May mga tao naman eh. Puputok din kayo. Kayo mag-alala, dasal lang. Trabaho rin tayo. Every time nandito po ako, hakot lang. Grupo niya kausapin natin. Sabi niya sa akin, ganito ba talaga? Bago ka maging successful, bibigayin ka ba talaga? Sabi ko, tita, didaanan ko rin po yan. Bago ka maging successful, halos ayaw mo. And true enough, mga kaibigan, nung almost mag-quit na yung mag-asawa, the following month, pumutok yung grupo nila. Encashment namin, tuwing 15, papunta ako sa office. Normally, yung office namin, 3rd floor. Yung bangko namin, BPI sa baba, sa Green Hills, sa Green Top Condominium. Pagka tuwing 15, makikita mo yung BPI, ang pila hanggang labas. Kasi doon ang encashment namin. So, madadaanan mo yung pila na yun bago ko umakyat sa hagdanan o mag-elevator. Eh, di papasok na ako. Kasi kami namang mga top earner, top earner ba? Hindi ako pumipila. Ha? Kasi yung check ko, diretso galing sa managing director, dinideposito na yan sa account namin. Special privilege yun pagkakasama sa top earners. So, okay naman. May sumigaw ba naman sa akin? Upline! Sabi ko. Pagsigaw ng upline! Alam mo yung ulo ng lahat ng upline? Gumanon. Ganun upline. Upline! Magkano? Si Tita Uling, tumatawin po sa akin. Eh, yung Tita Uling, lagi lang nakaduster. Takbo sa akin, yaman ko. Apply! Ano ko nangyari? Apply, nakuha ko na po yung check. Kung naging cash po ako, binuksan yung shoulder bag. Naging cash po ako, 80,000 pesos. Year 1998, 1999, magkano 80,000 na benta? Alam mo, mangiyak-ngiyak ako.
niloko ko, ngayon, tita, sabihin niyo doon sa bunso niyong anak na walang iba kundi magreklamo, bilan niyo araw-araw ng pizzahan. Kasi paborito ng bata yung pizza. Imagine that kind of responsibility. And imagine that kind of experience kung nag-witness si Tita Uli. And imagine how the universe or God tested them. Muntik na silang mag-quit. Doon nagkaroon ng turning point yung network. Natandaan yung lesson niya. Pag hirap na hirap ka na, huwag kang bibitiw. Malapit na malapit na malapit sa kabuhay. Kasi minsan ang program natin, pag nahirapan, doon tayo. Pag nahirapan, ayaw na natin. Pag nahirapan, sign to, sign. Hindi siya ganun. Kailangan maging ready kayo sa ganong stage. At pag dumating sa inyo yung pagsubok na yun, sabihin mo sa sarili mo, ready ako sa'yo, boy. Handa ako sa'yo. Kumbaga sasabihin mo, ano na yan nasubukan ko na sa buhay yan. Yung binigyan mo ako God ng maraming mga pagsubok, kaya ako ganito ngayon. Tama ba? Yes. Now, tanungin ko kayo, hindi pa kayo nag-network. May dinaanan na ba kayo mga pagsubok? Yes. Nung nalagpasan nyo, did your life become better? Yes. Nung nalagpasan nyo, mas naging maganda ba yung buhay nyo kahit paano? Yes. So every stage of your life, pag may dadaanan ka, nasusubukan ka, every time nalalagpasan nyo yun, your life becomes better. So doon nyo tignan yung business nyo sa Ascentra. Malagpasan ko lang to. And my life will become better. My network will become better. Tayo, may mga trainings tayo like NAO because dito, God are the days na ina-hype lang namin kayo. Tandaan nyo yung makikita nyo sa akin ngayon, sa Learning Hub natin, ito po yung Check-in 1. Gets nyo ako? Check-in 1. Yung Learning Hub, web pa lang siya ngayon, pero later on, magiging app siya. And ikakarga na natin yung check-in 3, check-in 4, at nagre-record na po kami nung lift off 1 to lift off 4. So in other words, yung naririnig nyo ngayon, yung nakikita nyo ngayon, on demand pwede po itong panoorin ng mga grupo nyo pag sila naka-online. At kung sila gusto nilang ma-refresh sa NAO, sa Ascent training natin, makikinig lang sila, ipa-plug lang nila on demand yung ating mga trainings. Ang future nyo dito is very simple. Pag lumaki na yung grupo nyo, grupo nyo sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar na sa Pilipinas, you don't have to physically train them anymore. Dahil sa Learning Hub natin, manunood na lang sila. Nagiging leverage nyo yung company, yung mga training, yung Learning Hub, para palakihin ang grupo nyo. Na hindi na kayo mismo nagpapalaki. Para ikaw, kahit isang maging busy ka sa Zoom, sa kakalatag, sa switch on, okay lang kasi yung grupo mo well-trained dahil meron tayong Learning Hub. Anong ginagawa ng Learning Hub natin? We shift from lab to real entrepreneurship. Hindi na tsamba-tsamba lang. Dito dapat matuto ka ng tunay na strategy, ng system. Shift from money to mastery. Shift natin yung focus natin na hindi lang basta-basta pera-pera na lang tayo lagi. Nakatulad ng kasanayan natin sa old networking companies natin. Na pagka may kausap kang mga tao at nagpe-pay in, instead na may pakita nyo yung kitaan lang, ipakita nyo yung value na makukuha nila pag nag-join sila sa Ascentra. Ano ba yung mga value na makukuha nila? Matututo sila, magiging leader, may training, may AI, may technology, may guide, may clear path, hands-on tayo. Ano pa? Dito, hindi sila habang buhay distributor. Remember, kung kabisado nyo yung complan natin, it comes to a point na pag naging entrepreneur partner ka, naalala nyo yung partnership position? Di ba may prime partner, lead partner, enterprise partner? Dito, pag naging enterprise partner ka, it comes to a point na pwede ka nang magpa-register ng sarili mong grupo. And one day, pag naging brand partner ka, pwede na tayong mag-usap ano yung gusto mong product na i-release natin exclusively sa team mo.
Na sa team mong yon, lahat ng benta ng specific product na dinesign natin para sa'yo, may revenue share ka na. So hindi ka na lang distributor forever. Supplier ka na ng product ng sarili mong team. Yan yung value. Huwag puro pang babaliw. Huwag puro kikita ka dito, kikita ka. Sabi niyo, hindi, tuturuan ka namin dito. Maganda po ang support system natin. Meron po dito mga mentors. Matututo po kayo maging leader dito. May personal development training po dito. Meron communications training. Tuturuan po namin kayo maging entrepreneur. Para hindi kayo habang buhay OFW. Dito po matatransform namin kayo na habang part-time kayo OFW, ang future nyo dito, real entrepreneur kayo pag-uwi nyo. That's the value. Hindi puro kitaan, kasi kung kitaan ang i-offer ninyo, ino-offer na ng ibang online marketing yun, ino-offer na ng ibang networking yun eh. Sell something that is unique with us. Ang ibenta nyo dito, yung unique sa Ascendra. Shift from confusion to clarity. Marami kasi hindi nila alam paano mag-build. Marami kasi hindi nila alam paano mag-recruit, paano maglatag, paano magbenta. Tuturo nyo dito, sa Ascendra, yan po ang calling namin. Yung magturo talaga. Ayan. So, ano yung Ascend? Check-in 1. Ascend means AS. Ayan, no? Attitude, skills, clarity, education for network development. Ayan. Mindset, motive, mastery, at saka method. Mindset, ito yung kinukwento ko ngayon. Motive, yan yung goal setting. Check-in 2. Nasa learning hub na natin itong dalawang to. Ito, ongoing ang editing ng ating editor. I-upload na namin to soon para kumpleto na tayo ng check-in. Tapos to, nire-record namin itong lift-off. Nire-record na po kami nito. I-upload na rin namin. Okay? So, iba-iba. Elevate. Ayan, may kanya-kanyang training. Pagdating ng panahon, iba-ibang mga position. Lahat yan kasama sa learning hub. Even yung training natin kay Eddie Chai, yung mga nakaten dito, isasalpak natin sa learning hub. Depende sa rango. Huwag kang yayay dyan pag-associate ka. Yayay. Ha? Higher learning na kasi yun. Talagang yun yung training, nakakaiyak yung training na yun. Yun yung training na lalo ka may drop sa networking. Master na nagtitraining. Yun yung talaga pagka nakinig ka, kikilabutan ka. Tsaka masasabi mo sa sarili mo, buti na lang! Nag-gets nyo ako? Yes. Ibang klase mga training na yun. At ang dami pa naming independent trainings na ilalabas dito. Sa learning hub yan, para pagaling ka ng pagaling. At hindi lang ikaw, pagaling ng pagaling yung team mo kasi manunood lang sila. Kahit nasaan sila. Imaginein mo, yung training dito sa Philippines, head office, napapakinggan ng mga grupo nyo sa Saudi, sa Kuwait, and everything. Pagaling sila ng pagaling. Yung level ng galing dito, yung di na nagiging level ng galing doon. Ay di ang ganda. Lahat nagiging leader, lahat nadidevelop. Tapos may alignment. Alright, iba-iba yung mga trainings. Ayan. So check in, pinag-usapan natin. Mindset, sabi ko nga sa inyo eh. Hirap pag-usapan ng success pag itong pattern, program, mindset, and belief nyo hindi align. So, ano yung mga failures na nangyayari sa network marketing? Summary na lang to because for me, what I taught you about earlier is more important than anything. Pero just to recap, ayan, mindset. Gagawin nyo rin lang naman yung business, dapat magkaroon kayo ng big time attitude. Mangarap na kayo ng gusto. Tignan nyo ng malayo yung sarili nyo rito. Dito na kayo magkakamansyon. Yes. Dito nyo na madadala pamilya nyo sa Paris. Yes. Sa France. Dito ka na mag-rent ng magandang auto. Dito ka na magiging financially free. Dito mo na mabibigay sa nanay at tatay mo habang nabubuhay sila yung masarap na buhay. Alam niyo kung bakit kailangan mo maging big time sa attitude? Kasi ang work ethics ng tao depende sa goal niya. Smaller goal, tanghali gumising. Bigger goal! Hindi na natutulog. C-level. CEO, CFO, CSO, COO. Itong level namin to dahil kumpanya ang pinatatakbo. Alam niyo ba gano'ng kataas, gano'ng katayog ang goal? Kumpara mo sa nagsisimula,
Siyempre, mas malayo ang goal, mas malawak ang goal ng mga nandito, tama? That's why we never sleep. Pagkatapos ko nito, may meeting pa ako mamaya sa Libis, alas 9, may mga naghihintay sa akin leader doon. Anong oras ako matatapos? Bukas, gigising ng umaga, may meeting ako sa mga supplier. The bigger the goal, mas hataw ka. Malalaman mo na yung goal mo subconsciously maliit lang, pag tamad ka pa. Nag-goalan ka lang ng malaki, pero sa totoo lang, small time ang attitude mo. Gets niyo ako? Yes. Huwag niyong lakihan ang goal niyo sa papel. Lakihan niyo ang goal niyo dito. Sa subconscious. Tignan mo mabuti Nung nag-aaral ako, ang goal ko maging cum laude. Ano ang galaw ko? Pang cum laude. Yan ang goal ko Gumagawa ako assignment ko. Habang mga classmate ko naglalaro ng basketball, ako, magawa ng homework. Nag-advance reading ako. Nagre-recitation ako. Nag-aaral ako mabuti para mataas ang grade ko tuwing prelim, midterm, tsaka finance. Galawang uno. Pero ang goal mo pumasa, ang galaw mo, pangpasado rin. Tama? Pasang-awa lang. Ang goal mo, 75 lang is na. Iba ang galaw ng cum laude sa gusto mo pumasa. Kung dito, small time ang attitude nyo, sign bonus nyo. Galawang big time dapat dito. Uulitin ko to Kilos pa lang, alam mo na kung magiging successful ka. Gets niyo ako? Kilos pa lang, alam mo na. Ang kilos mo ba pang top earner? Kasi parang ako, classmate ko. Alam ko, pag yung classmate ko seryoso pag drawing day namin, Tuesday kasi drawing day namin. Kami mga engineering, pag Tuesday ng old school, may tube kami yan. Kasi ngayon CAD na computer-aided design, wala ng mga ganun. Araw, may ruler, T-square, tube, lahat. Para kami ninja. Nakasabit sa gym, dami, nakaspigler na yan. Tapos may plate pa kami. Hindi kasi pwede magusot. Mahin mo sa grade mo yun pag nagusot. Kaya nilalagay sa tube. Pag drawing day, alam mo na dapat kayo pare-pareho engineering, meron kayo. Alam mo na yung classmate mong hindi seryoso. Walang baon. Tapos pag-exam, ganito ka siya. Di ba? Sa alley, sabi ng professor, get 1/4 sheet of paper. Hati-hati kayo, di ba? Yung classmate mo, alam mo hindi seryoso. Kasi ganito, may 1/4 sheet ka. Di ba? Ito malipit. May extra ball pen ka ba? Alam ko na hindi ko tatagal mo yun. Ikaw, ano ka mag-enter? Ano yung kilos mo? Dapat kahit hindi ka pa successful, kilos pang successful dapat ang gawin. Ang grade mo, hindi binibigay yan sa unang araw ng semester. Sabi ng professor, pogi ka, boy. Ikaw, pangit mo, 5 ka. Kaya na binibigay ang class card, di ba sa dulo? Magpe-perform ka muna. Meaning, kahit hindi pa dumadating yung dulo na yun, kung gusto mo maging uno o cum laude, pag-perform ka, ang uno, ang cum laude. Para pagdating mo sa dulo, yun ang grade mo. Gets niyo siya? Yes. So ikaw ang gagawa ng success mo rito. Nagdi-delay ng oras. Bukas na lang, sakit ng Pinoy ito Mamya na! Mamya mo. Disiplinahin niyo yung sarili niyo kahit na hindi networking. Nagalaw. Halimbawa, paglalaba. Huwag mo sabihin sa sarili mo, pagpabukas. Because how you do one thing is how you do everything. Ulitin ko how you do one thing is how you do everything. Kung ano ka sa bahay, doon ka sa network. Kaya huwag mo delay. Nakita mo, kailangan ayusin na yan. Tampag na ilabahin mo, maglaba ka na, huwag yung pagpabukas. Kapag sayang ng oras, huwag sitting pretty. Minsan, alam mo ginagawa niyo, pagkain niyo May Facebook muna. Supa, hirap kumataw, Facebook, 5 minutes lang. Yung 5 minutes mo, nadagdagan ng 0, 50 minutes ka na nagagawin. Alam niyo, hindi ko alam ganun din ako Dami nating distraction, dami ng time wasters.
Gusto nyo mapabilis ang success nyo? Huwag kayong magsayang ng oras. Kasi yung inaaksay yung oras, dumudugtong yan sa pampahaba nyo. Ulitin ko ha. Halimbawa, sa loob ng 30 days, for example. Halimbawa lang. Kunwari sa 30 days, magiging successful ka na. 30 days lang. Nagsayang ka ng isang araw, yung 30 days, magiging ano? 31. Yung sinasayang mong oras dito sa simula, nadudugtong sa dulo. Pausog ka ng pausog ngayon, pausog ka ng pausog. Every delay you do, every day that you delay, additional sa dulo ng pampahaba sa iyo yan. Pag isang buwan, add sa dulo. Aanihin mo yun eh. Yung sinasayang mong oras ngayon, aanihin mo yan. Dagdag sa pampatagal mo yan. Kaya hanggat maaari, ilain nyo. Madaliin nyo. I-maximize yung oras nyo araw-araw. Kaya mag-invento, yung grupo nyo, yung company, may sistema. Sumunod ka na lang. Yung upline nyo, yung grupo nyo, may system. Sumunod ka na lang, huwag ka na mag-reinvent. Don't reinvent the wheel. Mag-iisip ka pa eh. May switch on, plug in sa switch on. Meron tayong mga further developments pa, tsaka improvements pa sa switch on. Tuturuan pa namin kayong structuring. Maglalabas pa kami ng mga tamang script pagkausap mo kay tita. Tita! So may script na susundin para mas maging effective tsaka duplicable. Gusto nyo ba yun? Yes! Yan. Walang self-esteem. Mababa ang tiwala sa sarili. Ako, para sa akin, yung self-esteem, nandito pa rin yan sa belief. Sa mindset mo pa rin yan, sa programming mo pa rin yan, baka nagpalaki ka. Lagi ka napapagalitan, laging sinasabi sa'yo, hindi ka magaling. Laging nakukumpare ka sa kuya mo na mas magaling. Hindi ka tulad ng kuya mo. Diba? Pababa yung self-esteem mo yan eh. Pag napagalitan ka ng nanay, tama. Tapos pagpunta mo sa school, bobo na tama, hindi yakin. So pababa yung self-esteem mo. May mga patterns sa ganyan. So, again, one way para tumaas yung self-esteem mo, gawa ka ng mga small wins. Small wins, ibig sabihin yung mga kahit paano, retail ka, may ka-pay kang associate. Kasi yung mga maliit na pay na yan, small wins na yan, nakakadagdag ng confidence mo. Pag may mga nagagawa kayong result, na paunti-unti, it add confidence to you. Pero the reverse is true. Pag hindi ka nakakagawa ng result na paunti-unti, nagdi-diminish, nag-erode yung self-esteem mo. So, take action every day. Take action kasi pag may action, may resulta. False expectations. Ang taas masyado ng expectation mo na alam mo naman kulang ka sa effort. Magiging MC ako in 6 months. Hindi ko umate ng training. Hindi ko umate ng switch on. Wala kang presentation eh. Masyadong mataas yung expectation mo versus dun sa effort na nilalabas mo. Dun marami nagkakamali. Taas agad ng expectation mo yun. Kung mataas ang expectation mo, wala pong masama doon. Pero, tapatan nyo ng action. Tapatan nyo ng effort. Pero mataas ang expectation mo, pero ang effort mo, papitik-pitik lang, hindi ka hataw, babalik sa'yo ito, madidisappoint ka. Gets nyo ako? Money first mindset, ang inuuna, kitaan. Tandaan nyo to, everything is energy. Pag ikaw, yung success partner, na walang importante sa'yo kundi pera, production, and everything, mararamdaman ng team mo yan. Mararamdaman ng tao yan. Tao yan eh. Alam niyo, isa sa mga pinaka-mahal na bayan na profession, yung trainer ng mga layon. Alam mo kung bakit? Kasi yung layon, yung trainer, kailangan ng projection doon, ng energy doon, mas matapang siya, mas malakas siya kaysa sa leon. Kasi anytime na maramdaman ng lion na mas malakas siya sa trainer, lalapain niya yun. It's about energy. So can you imagine, pag masyado ang manifest, kita ko, binary ko, unilevel ko, income ko, lagi kang ko na upline, lagi kang ko na SP or growth partner, mararamdaman ng team mo yan. In fact, nung ako'y nagne-network, ganyan ako, kasi bata rin ako nung nag-network eh.
Parang ang bigat ng paputok ng grupo pag laging ang iniisip mo production ng team. Nung nag-shift ako ng focus ko na unahin, kumita yung mga direct ko. Kumita muna yung mga downlines ko. That's when my life became easier. Mas naging mabilis, maganda ang production ko. Nung nakafocus ako para kumita yung mga nasa ilalim kesa sa akin. Pag nag-focus ka ng kitaan sa ilalim, automatic ka naman eh. So sila ang pakitain mo, sila ang gawin mo productive, sila ang dapat kumita. Gets nyo? So, ang galing natin itong money first attitude. Listening to dream staters, alam na natin to. As network marketer, hindi lahat sasama sa atin. Ang masakit, marami pang maninira sa atin. So huwag na kayo makipagdebate. Avoid negative people. Taking too much baggage. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Do your best. Pero tanggalin niyo yung mga bagahe, mga negative. Victim mode. Tanggalin niyo yung mga drama sa buhay. Tanggalin niyo yung mga nasa subconscious mong nagpapahirap sa inyo. Gets niyo ako? Do your best. Minsan, kayong mga upline na-overwhelm kayo sa responsibility niyo. Minsan, iniisip niyo upline na laki-laki na responsibility mo. Umaya yung mga tao sa'yo dito. Dala-dala mo sila from another company going here. Tumaya sila rito. Taas ng expectation sa'yo. Huwag kang ma-overwhelm. Kasi pag na-overwhelm ka, magiging baggage mo yun. If you know na leader ka at ginagawa mo yung best mo, wala kang dapat ikakonsensya. Kasi minsan ako, nararamdaman ko sa inyo mga upline, ang bigat ng dinadala nyo kasi, binibit-bit mo lahat eh. Wala kang kailangan i-guilt feeling. Wala kang kailangan i-regret. Just do your best as a leader. Wala kang kailangan. Basta mahalin mo sila, ginagawa yung best mo, nagsasacrifice ka for them, hindi ka kailangan mag-guilty. Kasi pagka may guilt feeling ka, may regret ka, ang bigat niyan, hindi ka magiging creative. Kaya let go. Let go of the guilt feeling. Forgive yourself. Patawarin, don't be too hard on yourself. Minsan tayo, masyado tayong hard sa sarili natin. Forgive yourself. Forgive other people. Patawarin mo na yun. Patawarin mo yung sarili mo sa mga naging pagkakamali mo na nalaman mo lang mali dahil panahon na ang nagturo sa'yo. Forgive yourself for the things you didn't know that only time can teach you. Kasi pag leader ka, ang kailangan mo bilang leader, yung creative juice ng utak mo. Yung creativity mo. Kasi ang dami mong hinahawakang tao. How are you gonna make it easier for your team? How are you gonna help them get their goals? What are the action plans? What are the systems to be in place? To be put in place? Hindi lalabas yung galing nyo kung ang dami nyong dinadala. Kung ang dami nyong bara. Kung ang dami nyong guilt. Ang dami nyong emotional baggage. Meron kang, hindi mo pa wala kang forgiveness sa sarili mo. Wala kang peace. So, para lumabas yung creativity na yan, let go of your emotional baggages. Are we clear? Yes. So tonight, pray for yourself. Pray for your team. Pray for the people who hurt you. Forgive them. Tama na. Huwag ka rin dito gusto mag-successful para patunayan mo sa kanila. Mali yun. Gusto ko magkaroon ng kotse para pag nakita ko sa dami yung sasagsakan. Iba motivation kung ba't gusto mo maging successful eh. Gets nyo ako? Huwag kayo magiging successful dahil galit kayo. Huwag kayo magiging successful. Because you want to become successful for wrong reasons. Be successful for the right reasons. Always come from a place of positivity. Always come from a place of love, of peace, of joy. Hindi yung gusto maging successful kasi may gusto kang patuloy. Gusto mo successful because you want to take care of yourself, you want to take care of your loved ones, you want to enjoy freedom, gusto mo ng masarap na buhay. Hindi yung may gusto kang patunayan. Yung gigil na gigil ka.
Resisting and abusing your mentor? Well, isa to sa reality ng networking kasi pag too much familiar na kayo sa team ninyo, sa mga mentors ninyo, you take them for granted. In fact, sometimes, yung sinasabi ko, sinabi na ng mga mentors nyo eh. Pero iba pag nanggagaling sa iba. Iba pag nanggagaling sa ibang tao. Pero, sinasabi rin naman ng upline. Normal sa human relationship when we become comfortable with our mentors. Ganun din naman tayo sa nanay-tatay natin eh. Nanay-tatay natin, minsan di tayo magalang, pero mas magalang pa tayo sa ibang tao. Di ba, mangupo ka, upo, umapo dito eh. Upo. Di ba, pero sa tayo mo, oo. Di ba, mga ganun lang. Ganun talaga yung relationship eh. Fear of rejection, guys, do not fear this. The truth is, you have to love rejection. Because rejection is redirection. Pag nireject ka, nire-redirect ka sa tamang tao. Sabi nga nila eh, God never answers your prayer with no. Hindi niya sinasagot. Ito lang ang sagot ng Diyos pagka meron kang pinagdadasal. Yes. Pangalawa, no? Not now. Pangatlo, ano? Pag hindi binigay, hindi no yun eh. I've got something better. Yes, ako. So, kung isipin mo, no? Kung isipin sa'yo, yes, not now, I've got something better. Kaya pag na-reject ka, nandun yun sa dalawa. Either not now, or you've got something better coming up. May parating na mas matindi, mas alas, mas agilan. Alam mo, ang ano mo dito, ang prinsipyo ko dito, what is meant for you will never miss you. Yung talagang para sa'yo. Para sa'yo. Hindi ka mamimiss. Kumbaga, tutumbukin ka, hindi mag-miss out. So what is meant for you will never miss you. Pero what is not really meant for you will always miss you. Yung hindi talaga para sa'yo, iwas talaga. Huwag yung pipilitin. Mali ng maraming tao pag nag-networking, nag-i-stop bago mag-take off. Nag-pay in lang, wala na. Hindi na pinag-aralan, hindi na umatid. Wala namang pinagkaiba sa pag-gym yan eh. Subukan mo mag-enroll sa gym. Nagbayad ka lang, tapos hindi ka pumupunta araw-araw. Papayat ka? Hindi rin. Yung iba naman, sa gitna humihinto. Nag-enroll, ma-reject lang, ayaw na. Di lang kumita ng 3 buwan, ayaw na. Sa gym, ganun din. Nag-enroll, 2 buwan na daw siya nagte-treadmill, hindi pa pumapayat, ayaw na daw. Eh, ilang taon mo bang inipot niya ang bill mo? Kung taon mong inipon yan, at 2 buwan ka pala hindi pumapayat, normal lang. Yung iba nagpo-frustrate, tama? Oo. Yung iba naman, pag may challenges, doon humihinto. Na-treat show, nawala ng tao, bilduli siya. Kumbaga sa gym, kung kailan nahirapan, kung kailan alam mo na, hindi na makahinga sa kaka-treadmill, ayoko na, wiset. Hirap magpapayat. Di ba mas masarap mag-coke? Siopaw, ensaymada. Di ba? Only rice. Don't stop preparing, don't stop mid-air. Huwag kayo mag-stop sa una, sa simula. Huwag din kayo mag-stop sa gitna. Huwag din kayo mag-stop pag nahihirapan kayo. In short, huwag kang hihinto. 6 months walang nangyari, tuloy lang. 1 year walang nangyari, tuloy lang. 2 years walang nangyari, tuloy lang. 3 years walang nangyari, tuloy lang. Basta tuloy ka lang. Mananawa rin sa'yo yan. Magkakaroon ka rin ng resulta. Ha? So course guide, tapos na tayo sa mindset. Next, aatinan nyo. Ito, motive naman. The stronger your motive, the farther you will fly. So ito naman, sa motive, pinag-isa na kasi natin sa NAO to. Sa motive naman, this is about goal setting. Dream big. Pagkakaibaw ng dream sa goal, yung dream, pag natutulog ka, yung goal, ina-actionan niya.
Dream conversion cycle. Tapos na tayo dun sa SMART goal. Hindi na to yung SMART. Specific, measurable, attainable, realistic time out dito. Okay? Ang pagsisimula ng pangangarap, you visualize your best future. Use the power of imagination. Sabi nga ni Albert Einstein, di ba? Imagination. Use your imagination. Imagine ka. Kasi yung imagination, yan yung nagiging prototype. Yan yung sinusundan ng mind ninyo. Dream it. Visualize it. Kaya importante yung gumagawa kayo ng dream board. O kung hindi naman dream board, yung ano ba tawag yung wallpaper sa cellphone. Yung dreams nyo yun ang lagi nyo natitignan. Kasi most often than not, ang lagi natin kasama sa cellphone natin. Ayan. Visualize your best future. Oh. Tapos, make it specific and priced. Tari, kita mo, future mo, etc. Ganda ng suit mo, laki ng grupo mo. I-visualize it, i-define mo yun. Anong position ba yun? Front partner ba? Lead partner ba? Enterprise partner ba? Senior partner ba? Etc. O kaya naman, visualize mo. Kotse. Ano ba yun? Mercedes na itim, magkano siya? Ano ba yun? BMW ba? Ano ba? Jetour ba? Ano ba? BYD ba? Ano ba? LC ba? Ano ba? Volkswagen ba? Ford ba? Define it and be specific. Divide it. I-divide mo ng months, ng years, ng days, kailan mo kukunin. And of course, yung tinatawag na daily strike. Sa lahat ng dream conversion cycle na to, for me, ang pinaka-importante itong daily strike. When you say daily strike, translate into daily action. Ano ba yung action na ginagawa dapat ng networker? Tignan mo mo ito para i-ano ko pa siya. Ayan, ito mamaya na yan. Ayan. Ito muna, tingnan nyo muna to. Diba? Oh. May dreams ka. Dulo tong dreams eh. Oh, bago mo makuha yung pangarap mo, dapat may pera ka, may commission ka, tama? Yes. Oh, bago ka kumita, dapat may network ka muna, tama? Oh, bago ka mag-network, dapat may ano, activity. May ginagawa, may action. Yung activity galing saan? Sa plan. Yung plan galing saan? Sa goal. Kaya yung goal, equal yan sa dreams pag nagkatotoo. Ganyan siya. Oh. Dreams. Dapat may pambili. Ang pinaka-crucial dito, itong activity. Kasi ito mag-build ng network na mag-aakit ng income. Mas malaki ang network, mas malaki income. Maliit na network, maliit income. What network, what income? Ang dali. Oh. Anong ginagawa mo? Daily. Ang tawag dito daily strike. Araw-araw na kausap, araw-araw na latag. O ano yung mga activity? Ganito yan eh. Pag may business ka, dapat yung business mo, para masabing active, araw-araw bukas. Tandaan nyo, sa networking, entrepreneur kayo. Kung kayo nagne-network pero wala kayong activity, sarado negosyo nyo yun. Iba yung mga negosyante nga, kung pwede lang buksan ang negosyo nila ng 24 hours a day, gagawin nyo eh. Ikaw, gano'n ka kadalas? Ilang oras ka mag-business? Sige nga. Ano turo sa amin ni Eddie Chay? Huwag kang 8 to 10 hours mag-network. Yung pang-empleyado yan. Ang tunay ng negosyante, 12 hours. Yung iba sa inyo, 2 hours pa lang kumakausap sa switch yun, pagod na. Wait na ako. Nanghina na ako eh. 2 oras ka lang eh. Paano kaya yaman? O ano yung mga activity nyo? Sige nga, ano yung mga activity? Prospecting. Ano pa? Inviting. Ano pa? Ha? Lataging. Presenting. O ano pa? Closing. Ano pa? Follow up. Ano pa? Ha? Hindi pa. Madami pa yan bago mo i-repeat. Ha? O pag nag-pay in, ano na? Goal setting or training. Tama? Yes. O ano pa? Mentoring.
Ano pa? Ha? Retailing, hindi ka nagbebenta. Oh. Ano pa? Ano pa yung ginagawa ng networker? Ha? Studying. Kaaral ka. Ma-attend ka ng training. Attending. O ano pa? Ano pa ginagawa nyo? Walang sleeping dyan. Sleeping. Ha? Saka pa lang yung repeat. Ang dami niya, no? Dito, sa inyo kanino, may tuna sa follow-up, repeat na daw. Ano nangyari dito? Ang dami yan. At dapat naka-structure na yan sa mind mo, yan ang ginagawa mo every single day. Full-time ka, minimum 12 hours. Part-time, 4 to 5 hours. Pero pag full-time ka, 12 hours. Wala kang tuloy. Huwag kang hihinto. Hanggang hindi ka pa nakaka-12 oras. Aanihin mo yan, tanda mo, because hard work always pays off. Laging may kapalit pagka hardworking ka. Always do your best. Hataw na hataw, magugulat ka na lang, sasabihin ko nga sa inyo eh. Isipin mo kung ganyan ka kasipag, binago mo yung mindset mo. Alam mo pa yung law of the least effort. Sumusunod ka pa sa sistema ng kumpanya. It's just a matter of time, katulad ng sinabi ko kanina. Sure na sure yan. Magiging successful ka dito sa assembly natin. Isipin mo kung diligent ka, diligently. Ginagawa mo to, repeat. Blah, 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 repeat. Walang hinto. 6 months discipline, iba ka na. Man to man. Man to man to For the next 6 months, ang gagawin mo ito lang. Gawin mo to. Mag-exercise ka. Kain ng healthy food. Gym ka kahit push-up lang. Huwag ka manonood ng porn. Man to man Kinakain ng porn ang creativity nyo. Kinakain yan yung testosterone. Kinakain yan, artificial dopamine lang yan. Huwag kang papa-addict dyan. Screen lang yan. Man to man. Eat healthy food. Push up every day or kahit mag-jogging ka. Do this. Invest in yourself. Mag-invest ka sa sarili mo. Buy good shirt. Aba mo ka kahit axe lang. Anything na bibili mo sa sarili mo, hindi yon gastos. Investment yon. Pagupit ka ako, hindi ako nagpapagupit kasi gusto ko magbuhok Italiano pagpunta ko sa Italy. May nahabol akong buhok. Huwag niyong pansinin yan. Isipin mo yung gagawin mo, Hahataw ka. Wala mo ng love life, lintik yan eh. Distraction yan. Lalaki sa lalaki to, Eat healthy foods. Hataw ka nito. No porn. Eat healthy food. Push up ka or jogging. Pabango ka. Suit ka na maayos. 6 months straight. 6 months from now, iba na ang itsura mo. Iba na kalagayan mo 6 months from now. Ang rule dyan, sa mga kaibigan mo hindi mo kasama sa Ascendra, ang rule dyan, disappear from them for 6 months. Concentrate ka lang dito. Makinig ka lang sa sinasabi ng mentor mo. Disappear ka muna sa circle mo na hindi naniniwala sa'yo. 6 months from now, pag sinunod mo yung sinabi ko, iba na itsura mo pag binalikan mo sila. Maninibago sila sa aura mo. Maninibago sila sa energy mo. Maninibago sila sa mindset mo. Iba na. Disappear for the next 6 months and just have that kind of discipline. Man to man. Iba ka na. 6 months lang yan. E paano kung stretch mo ng 1 year? Ang layo mo na. Sabi ko nga sa post ko na isang araw 1 year. 1 year lang of focused daily action can change your entire life. 1 year. 1 year na. Walang distraction, walang drama, wala mo nang kung ano. Puro Ascendra muna, puro Ascendra. Wala mo nang love life. Wala mo nang date. Wala mo na. Ascendra lang. 1 year from now, iba ka na. Iba na resulta mo. No, ba't mo pa patatagalin kung pwede mong i-focus yung 1 year na yun?
Ano ba naman yung 365 days? Ang bilis ng oras. 7 days na nakakaraan. January, ano na ba kayo? 8? 7? Ang bilis ng oras, oh. Yung 365 mo, ilan na lang? 358 na lang, boy! Before you know it, 300 na lang yan. Kalahating taon na tayo sa June. We are not getting any younger anymore. Focus 1 year. Build yourself. Build your business. Build your mind. Read books. Attend ng attend. Huwag sasawa. Kaya congratulate mo yung sarili mo. Ma-attend ka ngayong araw na ito dito. Binibigyan mo yung sarili mo. Iba pa yung librong binabasa mo. Iba pa yung tinitignan mo sa Facebook na may pinafollow kang pages. You're building yourself silently. Kahit hindi ka masyadong loud. Saka ka na maging loud pag may resulta ka na. Silent ka lang muna. Totally disappear from your friends. Dito na lang muna. Exciting kasi ang bilis ng 1 year. Isipin mo, if you build yourself for 1 year, isipin mo, wala kang ginawa, online, offline, kausap ng tao, kahit saan ka magpunta. Latag dito, latag dyan, mentoring sa grupo mo, nagpapamentor ka, follow up ka, nag-goal setting kayo, nagpa-planning kayo, all year round. After 1 year, ang layo mo na. Ang exciting ng buhay pag ganun ka kumilos at ganun ang mindset mo. Kesa you let the day go by, na wala ka lang, nabubuhay ka lang araw-araw na wala kang goal, wala kang target. Ang sarap magpakalalaki na 1 year from now, iba na ako. Araw-araw, daily discipline, daily strike, meron akong ginagawa. Daily strike. Hindi ka humihinto. Hindi ka maintindihan ng ibang tao, pero ikaw, may disiplina ka. Na dumating dapat sa point na pag hindi mo ginagawa yung Ascendra, hindi kumpleto buhay mo. Parang may kulang na. Naka-mindset ka na, subconscious mind mo na ito na talaga. And trust me, if you treat this business as your last call, lalabas ang galing. Pag tinrato nyo itong negosyo ito, na huling barahan nyo na. Burn your bridges. Do this business as if your life depends on this business. Gawin mo siya as if buhay mo nakataya dito. Pag lumabas ang galing mo, walang makakapigil sa potential na meron ka. Pag binigay mo pakpak mo, alam nyo may isang agila. May isang agila na for some reason, yung itlog ng agila, kasama siya sa itlog ng mga manok. Pare-pareho silang napisa. And then, of course, inalagaan ng hen, ng inahen, yung itlog para mapisa. Nung napisa, iba syempre itsura nung agila, o para doon sa kapatid niya. Pero because the eagle grew up in an environment of chicken, the eagle believed that it is a chicken. So, it eats like a chicken, sleeps like a chicken, quack like a chicken. Pero one day, tinitingnan niya, umiinom siya, diba? Gano'n-gano'n niya pag umiinom, diba? Nakita niya yung sarili niya, iba yung itsura niya sa kapatid niya, mga chick, mga small chicken. And then, went up to his mother, sabi niya, Mama, ba't ganun ba itsura ko? Iba po yung sa itsura niya, tsaka sa itsura ng mga kapatid ko. Sabi nung natin, imagination mo lang yan. Basta, chicken ka. Opo, chicken nga pala ako. Ano chicken? Ewan chicken. So the eagle believed that it's a chicken, grew up as a chicken, grew old as a chicken, it died as a chicken. Pero ano siya by nature? Agila. Question. By nature dahil may potential siya, agila siya. Pag sinubukan niya bang iwagayway yung pakpak niya, lilipad siya? Yes, agila eh. Built-in. Design na agila. Guess what? Yung agila na yun, ikaw yun. Yung environment mo, nilimit ka. Akala mo hindi ka magaling. Akala mo limited ka. Akala mo wala kang potensyal. Akala mo hanggang ganyan ka na lang, pero hindi. Built-in kang agila. Kaya kailangan iwagayway mo yung pakpak mo
Kasi may kakayahan ka para lumipad at malayo marating. Minsan, nalilimit yung pagiging agila mo dahil sa thinking mo. Mali. You have the potential. You just have to remember who you are. You are a wonderful creation of God. Nalimutan mo na yun. Kahit ano pang pagdaanan mo, hindi bababa ang value mo. Dahil anak ka ng Diyos. Ginawa ka ng Diyos. May potential ka. Kahit ano pang pagdaanan mo, ikaw yun. Magaling ka. Yung value mo, nasa iyo na yan. So when you go out tonight, yun ang sasabihin mo sa sarili mo. I am an eagle. And 2026 is my year. Humanda kayo. Boy. Nag-gets niyo ako? Magalit kayo sa sitwasyon nyo na hindi pa kayo successful because you're wasting your time. Dapat hindi kayo makontento sa kinalalagyan nyo ngayon. Magalit kayo dyan. Get out of your shell. Get out of your comfort zone. Get out from environment of chickens. Magalit ka dyan. Hindi ka para dyan. Huwag mong sayangin yung oras mo dyan. Ang daming nawawala sa'yo na tinatanggap nyo. Do not accept where you are right now. Challenge yourself. Go out. Get siya ko? Yes. Last. 3 stage na dapat or goal na inihit sa Central. Unang goal mo, mag-survive ka. Ang hirap pag-usapan yung pagyaman kung pag-survive, di mo kaya. Tama ba? Survival lang muna. Ano yung survival? Palakihin mo yung essential account mo, direct referral, retail profit. Kasi dyan ang gagaling yung pangbayad mo ng basic needs. So ito, example lang naman. Template lang para masundan nyo. Halimbawa, sa year 1, first year mo, ang goal mo mag 50,000 every month. Kasi ang payable mo nasa 50,000. So kung pagsalpak mo sa Sentra, ang payables mo nasa 50,000, ang goal mo sa essential account for your survival income, mag 50,000 ka monthly. Paano mag 50,000? Isang executive, 40. Isang consultant, almost 9,000 plus. Tama? O di, mag-close ka ng executive, isang consultant, may kulang-kulang 50,000 naman ka. Survival income. Survival goal. Get siya ba? Yes. So ito yung goal mo, every month, 50, 50, 50. Kung hindi naman executive, probably 2 director. Kasi 2 director, may 22,000 ka, 44,000 na yun. O tapos isang consultant, another 9,000. So, basta maka 50,000 ka. Na ang goal mo, saka ka-direct, monthly. Ano, pag ganyan ang goal mo, magsasurvive ka? Yes. Mababayaran mo payables mo? Yes. Saan ka ngayon pupunta sa stability? Yung stability kasi, habang lumalaki, lumalalim yung mga nadidirect mo, nagkakaroon ka na ng palo kahit papano. Kasi dito galing yung expansion. Yung expansion income nyo galing sa binary. Tama? Sa palo at sa overrides. Dito, syempre, pag pinag-usapan natin yung expansion account, common yung binary na match, mas maliit yung match na yon kesa sa direct referral eh. So sabihin na natin, half lang ang goal mo. Tsaka hindi monthly. Unrealistic pagka ang monthly goal mo sa expansion 25,000. Kailangan quarterly yan. Clear ba? Kasi lalalim mo na yan bago pumalo. So quarterly, 25,000. So quarterly, 25,000. Next quarter, 50,000, 75,000. Now, nakalagay dito, start with half of your survival goal and increases quarterly. So, nadadagdagan, ganito ang mangyayari dyan. By the time na mag-second quarter, yung income mo ng monthly sa second quarter, equal na dun sa monthly mo sa expansion. Gets? Sample lang dito, wag kayo malilito. Pwede magbago yan. Depende sa pangangailangan or sitwasyon ninyo. Saan ka ngayon mag-goal ng success? Mga milestone and company goals ko, pwedeng maging MC ka by December, pwedeng partnership rank, pwedeng car on the year 2, iba naman. Ang pinuturo namin dito,
Huwag ka muna mag-goal dito kung hindi mo dadaanan ito. Tapos yung significance, ito naman yung may tinutulungan ka sa ilalim mo na ma-promote, umangat. Guess what? To achievers in 2 years' time, etc. Depende to. Honestly speaking, napaka-scientific nito. Kasi hindi na to goal setting lang na specific, measurable. Ito with numbers. At ito with monitoring. Yung form na to, binibigay namin sa founding partners to, sa SP, para i-monitor at mag-goal setting with their team. Na ang back-end nito, nakikita namin kung sino nag-i-implement o nag-a-apply nito. And we are very proud to say, nung naituro to sa mga group, isa sa nag-implement nito, pa isa-isa, goal setting sa team niya, si Upline Alden ninyo. Kaya saan? Karoon siya ng discipline to really implement this to his team, naka-monitor everything. At least hindi tayo tsamba na hataw lang ng hataw. Pana ka lang ng pana sa dilim. Ito, may target talaga pag nagpana ka. Gets niyo ako? Well monitored. Pag na-implement to with the right discipline, maniwala ka, ang gandang monitoring sheet at roadmap nito sa team ninyo. So hindi lang kayo network, hataw ng hataw. Wala. Tama yun, pero kulang. Kailangan na natin ng clarity program. Gets niyo ako? So, kung gusto niyo pong matuto nito, get in touch with your founding partners. If not, with our BDO, si Jed mismo, tinuturo niya yan. Kaya umupo kayo sa kanila kasi bago tinuro ni Aldem yan sa team niya, siya mismo inupuan muna ni BDO Jed Cerilla. Last, your mindset is the cockpit that steers your journey and your motive is the fuel that propels forward. Magkasama lagi yan, mindset tsaka motive. Sabi niya, ito po yung mindset, yan yung cockpit kumbaga sa piloto. Yung motive naman, yan yung pinakagasolina. Kailangan mong i-align with purpose and you navigate every challenge, gain unstoppable momentum, and soar towards lasting success. Natuto ba sila? Yes! Madaming natututo pero di ginagawa. So if I were you, malalaman namin ginagawa nito. Kung yung last page na pinakita ko, yung 4 hits, 4 goals to hit, ay i-implement nyo sa team ninyo. So it's very important to get that form, kunin nyo sa SP, FP, GP ninyo, para sabay-sabay tayo mag-grow this 2026. It is my great pleasure to be with you all here tonight. Happy 2026! More success sa Central International Turbo!